Si Lee Yun-xiao ay nasa ulirat sa lahat ng ito. Paminsan-minsan, nag-flash sa kanyang isipan ang mga imahe na para bang naging iba na siya. Nagpunta rin siya sa isang estado ng epilepsy paminsan-minsan, minsan sumisigaw, umiiyak, tumatawa. Kahit na estranghero ay ang katotohanang laging may boses sa kanyang isipan na tila nagbibigkas ng kakaibang kasulatan. Kapag nakinig siyang mabuti, tila ito ay isang cultivation technique, at ang kanyang katawan ay palaging umiindayog ng hindi sinasadya sa boses. Habang mas nagiging epileptic siya, mas maraming mga fragment ang lumitaw sa kanyang isip, at mas naging kompleto ang mga ito. Sa wakas, namatay siya sa pagpapahirap isang araw. Ngunit nang magising siya, ang lahat ng mga pira-piraso ay pinagsama-sama sa kanilang kabuuan at malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Lee Yun-xiao ay kasing linaw ng mga bituin ng kawalang hanggan, sa wakas ay nagising na siya. Hindi ako makapaniwala na ipinanganak akong muli. Lumiwanag ang mga mata ni Lee Yun-xiao nang bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana sa matayog na estatwa na tumataas sa tuktok ng ulap. Year 1033 ng Heavenly Martial Calendar. Ako, si Gu Feiyang, 15 taon ng patay. 15 taon na ang nakararaan, si Gu Feiyang, ang Vanquisher Martial Sovereign, isa sa nangungunang 10 conferred Martial Sovereigns ng Heavenly Martial Realm, aksidenteng pumanaw sa Tiandang Mountains, na yumanig sa buong kontinente. Simula noon, nagkaroon ng undercurrent ng tensyon na lumalakas sa mga malalaking kapangyarihan, at ang mga salungatan ay tumindi. Ang Heavenly Martial Continent, na naging kalmado sa daan-daang taon, ay muling nag-ulo. Hey! Ngumiti si Lee Yun-xiao at mahinang bumantong hininga, hindi ako makapaniwalang na ipanganak ako muli pagkatapos ng 15 taon. Ako, si Gu Feiyang, nakabalik na sa wakas. Lee Yun-xiao, biglang umalangaw-ngaw ang malamig na sigaw ng saway. Whoosh! Isang matalim na ingay ang nabasag sa hangin habang si Lee Yun-xiao ay tumangala at nakita ang isang piraso ng chalk na lumilipad patungo sa kanya, malapit nang tamaan siya sa mukha. Casual niyang sinalo ang chalk sa pagitan ng kanyang mga daliri at inilagay sa mesa. Pagkatapos, kalmado siyang tumingin kay Luo Yunxiang, ang guro ng klase, na nanlalamig ang mukha sa podium. Iyon ang ika-10 beses na gumala ang isip ni Lee Yun-xiao sa klase, kaya magugulat siya kung hindi siya maabala. Ngunit, halatang masama ang pakiramdam ni Luo Yunxiang ngayon, kaya kailangan niya ng isang tao upang ilabas ang kanyang depresyon. At si Lee Yun-xiao, ang kinikilalang talunan, ay tiyak na ang pinakamahusay na kandidato. Sa mahabang panahon, tila naging ugali na ng lahat ng mga gurong masama ang loob na kunin siya. Sa tuwing magalit ang isang guro, alam ng lahat na malalagay sa alanganin si Lee Yun-xiao. Ang lahat ay nagsimulang tumawa at tuwang-tuwa, lahat ay umaasa sa panunood ng palabas, ilang estudyante pa ang nagsimulang mag-ingay. Si Lee Yun-xiao ay tumitig kay Luo Yunxiang at naisip, maganda ang katawan niya, mahabang buhok, at magandang mukha. Kung siya ay magsusuot ng pulang gown, silver horn boots, asul na balabal, at ang frosty sorrow, tiyak kong kamukha niya si Red Lotus Martial Sovereign. Hehe, malaki ang potensyal niya sa pagsusuot ng mga costume. Siguro kung papatayin ako ni Red Lotus kung alam niya ang iniisip ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Luo Yunxiang. Ang mga mata ni Lee Yun-xiao ay tila kumikislap sa isang ngiti, at iyon ay nagpang-inig sa kanya ng hindi maipaliwanag. Parang isang maamon na kuneho na biglang nakita ng tigre. Ang isang panandaliang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nagparamdam sa kanya na nahulog sa isang ice cellar. Ano iyon? Ang mga mata ng bata. Tumawa ba siya? Hindi pwede. Ako ay isang mahusay na martial master ng 4 Quadrant Realm. Paano ako maaabala ng sulyap ng isang karaniwang batang lalaki? Siguro dahil na-stalk ako sa problemang yan lately kaya medyo hindi na ako mapakali. Nawala ang takot sa kanyang mga mata, at hindi nagtagal ay nakabawi siya mula sa panandaliang pagkawala ng katahimikan. Nagdilim ang mukha niya, at sumilay sa labi niya ang pagngisi. Lee Yun-xiao, pinag-uusapan natin ang paggawa ng mga armas. Maaari mo bang sabihin sa amin kung gaano karaming mga pamamaraan ang ginagamit ng mga karaniwang armas? Itinuro ni Luo Yunxiang ang pangunahing kurso sa paggawa ng mga armas. Bagamat kakaunti lamang ng mga tao ang maaaring maging alchemist, ang pinakapangunahing kaalaman sa paggawa ng armas ay ang dapat malaman ng bawat mandirigma. Ang paggawa ng mga armas. Isa akong 9th-tier Emperor Grade Alchemist ng Heavenly Martial Continent. Sino sa mundo maliban sa ilang hindi namamatay na lumang fogies ang maglalakas loob na magsalita tungkol sa mga paraan ng paggawa ng armas sa harap ko? Walang ingat na sinabi ni Lee Yun-xiao, may 48 paraan ng paggawa ng mga karaniwang armas. 48. Biglang tumahimik ang classroom bago humagalpak ng tawa.
Siguradong nagsasalita ang lalaking ito habang natutulog. Sabi ko na nga ba eh. Kung titingnan ko lang ang kalmado niya, akala ko alam niya talaga ang sagot. Curse. Kung alam niya ang tamang sagot, state guard na ako. Napakunot ang noo ni Lee Yun-xiao nang bumagsak ang tingin niya sa textbook na nasa harapan niya. Binuksan niya ito at agad na nakita ang isang pangungusap, may 36 na paraan ng paggawa ng mga karaniwang sandata, na nang isara niya ang aklat, nakita niya ang isang hilera ng malalaking salita sa pabalat na pahina, Basic Artifact Crafting, at sa ilalim nito ay isang malinaw na hanay ng mas maliliit na salita, Yang Di. Di ba sinabi ko sa kanya na may 48 karaniwang pamamaraan? Nagbingi-bingihan talaga ang brat na iyon sa sinabi ko. Hindi na niya kailangan pang pumunta sa lecture ko. Hinatulan niya ng kamatayan ang may akda ng aklat aralin sa isang iglap. Iiyak na sana ni Yang Di ang kanyang sarili sa kamatayan kung alam niya ito. Walang pakialam si Yun-xiao sa lahat ng pangungutya. Mayroong 36 na orthodox drafting method, aniya sa mahinahong tono. Ngunit 60 taon na ang nakalilipas, si Gu Feiyang ay nakaimbento ng 12 pamamaraan ng teknikal na paggawa, na kinilala ng Association of Alchemists at nakalista bilang mga pangunahing pamamaraan ng paggawa. Kaya, dapat mayroong 48. Curse! Anong kalokohan ang pinagsasabi nitong brat na ito? Mas alam ba niya si Lord Yang Di? Haha! Tiyak na takot siyang maparusahan, kaya nagsimula na siyang magsalita ng walang kaparirikon. Sakto! Paanong hindi alam ni Lord Yang Di, isang estudyante ni Lord Gu Feiyang, kung gaano karaming mga basic crafting method ang mayroon? Napuno ng pangungutya ang buong silid-aralan, ngunit isang biglang sigaw ang nagpatahimik sa lahat. Shut up! Tama siya. Hinampis ni Yun-xiang ang mesa na nagdulot ng bugzo ng malakas na hangin na kumalat sa lahat ng direksyon. Naramdaman ng lahat ang isang malakas na puwersa na tumulak sa kanila at ang kanilang mga mukha ay nahulog sa takot. Ang ilan sa mga estudyanteng malapit sa podium ay kasing putla ng papel na parang nasa punto ng pag-ubo ng dugo. Napangiti si Yun-xiao habang dinadama ang hangin. Tier 2 stars ng 4 Quadrants Realm. Siya ay may regalo, at tila napakalakas ng kanyang kaluluwa. Sa tingin ko siya ay hindi bababa sa isang senior apprentice alchemist. Medyo nagulat siya. Kilala niya si Luo Yun-xiang na napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na nasa ganoong kataas na antas ito. Ang mga mandirigmang militar ay nahahati sa 9 na antas, ang pinagmulan na kaharian, warrior, ang 2 forces realm, martial master, ang 3 powers realm, great martial master, ang 4 quadrants realm, martial lord, ang 5 elements realm, martial king, ang 6 directions realm, martial grandmaster, ang 7 constellations realm, martial emperor, ang 8 desolation realm, martial supreme, at ang 9 heavens realm, martial sovereign. Ang bawat antas ay nahahati sa 9 na tier, mula sa isang bituin hanggang 9 na bituin. Sa sandaling maabot ng isa ang rurok ng 9 Heavens Realm, ang isa ay bibigyan ng titulo ng banal na lungsod na magiging conferred martial sovereign. Malamig na tinitigan ni Yun-xiang si Lee Yun-xiao habang may bakas ng sorpresa sa kanyang isipan. Pagkatapos, sinulyapan niya ang karamihan at nagsimulang magpaliwanag ng dahan-dahan. Noon pa man ay may 36 na pangunahing pamamaraan ng paggawa. 60 taon na ang nakalilipas, si Lord Gu Feiyang, kasama ang kanyang walang kapantay na talento, ay nakaimbento ng 12 karagdagang pamamaraan, na kinilala ng Association of Alchemists. Sadyang ang 12 pamamaraan na ito ay ganap na lampas sa maunawaan ang karaniwang tao, kaya hindi sila isinama ni Lord Yang Di noong isinulat niya ang aklat aralin na ito. Lahat ng mga estudyante ay namangha at mukhang hindi makapaniwala habang nakatutok ang kanilang mga mata kay Lee Yun-xiao, na mukhang ganap na kalmado. Parang ang mag-aaral sa ibaba ng klase ay biglang nalutas ang isang problema na kahit ang mga nangungunang mag-aaral ay hindi makayanan. Maging si Yun-xiang ay nagulat. Hindi lihim sa mga alchemist na mayroong 48 pangunahing paraan ng paggawa, ngunit napakabihirang para sa isang baguhan na martial warrior na malaman ito. May biglang pumasok sa isip niya. Sinasabi nila na itong si Lee Yun-xiao ay hindi marunong bumasa at sumulat sa martial arts. Maaaring may regalo siya sa paggawa ng mga sandata, kaya naman nakakalap siya ng maraming impormasyon upang matutunan ng mag-isa. Ang ideya ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Kung kaya niyang sanayin ang isang alchemist, ito ay higit pa sa isang mandirigma. Hayaan mo akong subukan siya muli. Tumangala si Yun-xiang at nakitang nakatingin sa kanya si Lee Yun-xiao na may bahid ng ngiti sa kanyang mga mata, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang may isang guro na nakatingin sa kanyang disipulo. Nagdulot iyon ng galit sa kanya. With a cold grin, she said, "Don't think you can skip class just because you have learned something esoteric.
I'll ask you one more question. Kung masasagot mo yan, you can skip the rest of my class and ipapasa ko sa iyo ang buong marka, ngunit kung hindi mo masagot iyon, mananatili ka sa 10 beses na gravity chamber sa loob ng 6 na oras. Sabihin mo sa akin kung bakit kailangan nating magdagdag ng Sky Crystal Sun kapag gumagawa ng mga armas. Manatili ka sa 10-fold gravity chamber sa loob ng 6 na oras. Sobrang harsh. Haha, hindi mo ba nakikita na bad mood ngayon si Teacher Nolan? Dinala ng brat ang sarili sa bagyo. Well, he deserved it. Tignan mo ang mukha niya, parang kailangan ng ilang sampal. How I wish na matapakan ko siya ng ilang beses. Wow, narinig mo ba iyon? Matigas na tanong iyan. Alam ng lahat na kailangang idagdag ang Sky Crystal Sun kapag gumagawa ng mga armas, at walang dahilan kung bakit. Oo, para kang tinatanong kung bakit katumbas ng 2 ang 1+1. Haha, mukhang pinapahiya ni Teacher Nolan si Lee Yun Xiao. Manatili sa 10-fold gravity chamber sa loob ng 6 na oras. Bahagyang umiling si Lee Yun Xiao, nakaramdam ng kaunting kawalan. Kung noon pa man, wala siyang mararamdaman kahit 1,000 beses na gravitational force. Ngunit 10 beses ang puwersa ng grabidad ay medyo sobra para sa kanyang kasalukuyang katawan. Ang kanyang walang magawang ekspresyon ay mabilis na binibigyang kahulugan ni Yun Xiang bilang takot, na naging dahilan upang tuluyan niyang mabura ang paghanga na ipinahayag niya sa kanya, at hindi niya maiwasang tingnan siya ng masama. Illiterate talaga siya sa martial arts. Hindi pa rin siya nagbabago. Bukod dito, agad siyang nagsisi nang lumabas sa bibig niya ang tanong. Nakaramdam siya ng malabong pagkakonsensya at pagsisisi sa ginawa niyang panlilinlang sa kanyang estudyante. Pagkatapos ng lahat, sinagot niya ang isang pangunahing tanong ng napakahusay, hindi bababa sa pagpapakita ng isang masipag na panig na iba sa nakaraan. Masasaktan ba niya ang kanyang kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili sa paggawa nito? Sisikailan ba niya ang isang bulaklak na magbabalik ng bagong dahon? Habang lumilipad ang kanyang isip, halos walang iniisip na sagot ni Lee Yun Xiao. Sa katunayan, ang paggawa ng mga armas ay hindi kinakailangang nangangailangan ng Sky Crystal Sun, ngunit hindi madali para sa mga ordinaryong alchemist na makabisado ang antas ng pagsasanib sa pagitan ng mga materyales sa panahon ng proseso ng pagpino pagkatapos ng pagsusubo. Kaya, kailangan nilang gamitin ito na mayroong isang pag-aari ng neutralisasyon upang gumanap ng isang pagmamoderate na papel. Nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan nang matapos siya. Nagkatinginan ng lahat dahil hindi nila maintindihan ang sinasabi niya.